watching us online, ay happy Father's Day. Kung wala pong mga father, nako, ewan ko na lang kung ano mangyayari sa mundong ito. And today po, let's all stand up. Let's honor the one great Father that we have in heaven. Ang ating God the Father deserves all the praises and deserves all the worship that we can give to Him today because He loves us so much that He has given His one and only Son to be our redemption for all of our sins at the cross of Calvary. So today, pwede po ba natin palakpakan ng malakas na malakas ang ating Panginoon? Hallelujah, God the Father, we thank you, God. We thank you, God, today, and we are ready to worship and to praise you today. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri at
ay para sa tunay na Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Oh, napakabuti mo, Diyos, sa bawat oras kaninoto. Oh, wala kang katulad pa, kailanman tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, Diyos, pag-ibig mo'y di nababago. Papuri at pagsama, hindi aalis ang taas ko sa buhay ko. Whoa, whoa, Hallelujah, hallelujah. Isang malakas mo po ng palakpakan para sa ating Diyos Ama, ang tunay nating Diyos na hindi nagbabago. Purihin natin ang ating Panginoon sa araw na ito dahil Siya ay nararapat sa ating mga tinig, sa lahat ng ating saloobin, sa ating lahat ng pagpapasalamat, sa walang sawang pagbibigay niya ng biyaya sa atin. Grabe, we don't deserve anything. We don't deserve anything in this world. But our God chose to give us even we are undeserved because He loves us so much. What a great and good Father we have. So let's remember that today. And while we sing this song, let us all linger into the lyrics of this song and own it as if it's yours. Habang hindi karapat
kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sumtulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos at tumako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag ng tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Iyakap mo ako sa aking karumihan,
sa biyaya mo. Habang buhay mapupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus.
is our stronghold, our strong tower, ang aming makakapitan. Ikaw ang aming haligi, Panginoon. Maraming salamat. And today, Father, we just want to honor you and to worship you. So, Lord, be with us, Lord, as we listen to the Word of God, and make this Word of God that will be preached to us today be like a double-edged sword that will pierce our heart and that will touch our soul and that will become a seed that will continue to grow and flourish, Panginoon, so we can follow you no matter what, Panginoon. We thank you today, God, for being here. We felt your presence, Lord, and please stay with us until this service, Father. We thank you and we just want to worship you. We give you back all the glory and all the honor that belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. At bago po tayo umupo, mag-ikot po muna tayo. Let's shake the hands of our brothers and sisters and greet the fathers. Happy Father's Day! morning, everyone. Truly, God is faithful po at hindi nagkukulang sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. So, may I ask everyone again po to please stand up and let's just honor the Lord and let's pray for our tithes and offering po. No? Let's pray po. Heavenly Father, Creator of heaven and earth, we praise you, we honor you, and glorify you, Lord God, sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, for meeting our needs faithfully every day, Panginoon. We come to you today with a grateful heart, acknowledging that all blessings and gifts comes from you, Lord God. As we continue to worship you, Lord, through this giving, we humbly and joyfully offer you this portion of what you have given us as a sign of our trust, surrender, and obedience to you. Bless these gifts, Lord, and use it mightily for your glory, for your kingdom here on earth, and to help those in need. Bless the hands of those you have entrusted to manage these gifts, Lord God, and the givers. Multiply the resources, their talents, their gifts, Lord God, so they can continue to contribute to your work and purpose. Give us wisdom, Lord, to faithfully store these gifts and use us as a channel of your blessing to those around us. And closed with this offering, Lord, are our prayers and pledges to you, Lord. You know our hearts, our needs, our worries, Lord God. Some of us right now, Lord God, are sick, are hurting, mourning, Lord God, and even celebrating their victories. But we know, Lord God, that comfort, healing, and these victories, Lord, comes from you alone. Without you, Lord, we're nothing, Lord God. And we will continue to worship you even in time of difficulty, Lord God. We give you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.
morning, church! Masaya po kaming makita ang bawat isa sa linggong ito. Lalong-lalo po ngayong linggo ay meron po tayong espesyal na okasyon na ipagdiriwang sa atin pong mga pamilya at sa iglesyang ito. Salamat po sa inyong pagsuporta sa ating iglesia. Alam po ninyo, the labor of love at lahat ng inyo pong ibinibigay para po sa gawain ng Diyos. It will never escape the eyes of God. At siya po ang magpapala sa inyo at gagamitin niya po ang lahat ng ating resources, mga bagay na kanyang pinagkakatiwala sa atin para po sa ikaulad ng kanyang iglesia dito po sa Tomas Morato TLA Grace Church. Magandang umaga po sa inyo. At nais ko pong batiin ang ating mga bisita. No? Masaya po ako na makilala ko sila kanina dyan sa likuran. At nais ko po na ang bawat isa sa atin, let's welcome them with a God bless you welcome and a warm TLA Grace welcome sa ating kapatid. Sila po ay mga walk-in. Sila po ay dinako ng Diyos sa lugar na ito upang makasama natin sa ating pananambahan. Nandyan po, binabati po natin kung maaari po sana ay tumayo ang ating kapatid, si Brother Joji Ramos. Yan po. At saka si Sister Janessa Corona. Yan po. Sila po ay, hindi naman po sila taga Manila, sila lang po ay Dayo at mga taga Ilocos po sila. Tama po ba ako, Kuya Joji? Taga Ilocos po sila. At sila po ay isang linggo pong nananatili dito sa ating, dito po sa tabi ng ating church at nakita nila po ang ating iglesia. Marami pong salamat sa inyong pagdalo. Dahil kayo po ay mga taga Ilocos, gusto kong sabihin na mahal namin ang Ilocos region. Hindi lamang dahil siya ay part ng Luzon, kung hindi ang ating mahal na Pangulo ay taga Ilocos po. At ang sabi ng Biblia, mahalin natin ang ating mga leaders, ipag-pray natin sila sapagkat sila po ang itinalaga ng Diyos para tayo'y pangunahan at pagpalain ng kanyang bayan. Amen? And Kuya Joji, Ate Janessa, dahil taga Ilocos kayo, gusto kong sabihin sa inyo, nandito si BBM. Dahil gusto kong i-welcome si Pastor Bong ng Iloilo. Pastor Bong, yan po, inaanak ko yan. Siya po ay Bong. At ang isang inaanak ko rin si Bong. Kuya Bong? Di ba? Bongbong. At ang akin pong apo ay si Marcus. Nandun po, Bongbong Marcus. Okay? So, nandito po si BBM. Okay? Palakpakan po natin ang Panginoon. Marami pong salamat sa inyo sa umagang ito. Isang mapagpalang Father's Day sa lahat. Lalong-lalo po sa mga kasama natin, mga kaibigan, mga kapatid, mga supporters po natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa ibang bayan. Sila po ay kasama natin every Sunday sa live streaming. No? Tayo po ay napapanood sa live streaming ng atin pong iglesia, ng TLA Grace Church. At mga kapatid, suportahan niyo po ito. Every week, pinapanood po namin yan, nire-review namin, nabe-bless po kami sa ating worship team, sa ating mga kapatid sa digital ministry, yun pong ating ushering, kayo po na narito ngayong lahat. Alam niyo po, tinitingnan namin at pinapanood namin sa ating YouTube channel, ito pong ating worship service. Kaya mamaya po or after this, yan po ay gagawin ng ating digital ministry. At gawin niyo po yon, no? Panoorin po ninyo ang atin pong YouTube channel. Lahat po ng ating worship services ay naroon. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo po sa mga tatay na narito, ang ating mga lolo, ang ating po mga stepfathers na narito, and even the adoptive fathers, yung pong mga tatay na sila po ay kinuha yung responsibilidad na magkaroon ng anak sa kanilang pamilya at buhay dahil naririto po kayong umaga at kayo po ay special sa ating Panginoon.
Now, pwede po ba nating palakpakan ang lahat ng mga fathers ng TLA Grace Church? Sige po. Come on, church, you can do better than that. Palakpakan po natin muli ang mga tatay sa ating kongregasyon. Praise the Lord. Now, before I start, before you hear God's message, and I would like you to prepare your hearts because God is placing in our hearts this morning a very beautiful message, not only for the fathers, but for the parents and the whole family of TLA Grace Church. I would like to ask this question. Papaano mo malalaman kung ang nagdadrive ng isang kotse ay isang nanay o isang tatay? Marahil meron po kayong iba't ibang kasagutan. Now, let me give you mine. Pag tatay po ang nagmamaneho, kahit naliligaw na, hindi nagtatanong. Tama po ba ako? Kasi ganun po ako. Alam po ninyo, pag ang tatay po ay nagmamaneho, meron po siyang built-in confidence sa kanyang puso. Kahit na mali na po yung kanyang daan, ayaw niyang sundin si Waze, sasabihin pa rin niya, don't panic guys, hindi tayo nawawala, nag-e-explore lang tayo. Minsan after 20 minutes, paikot-ikot na, hindi mo alam kung saan pupunta si tatay, ang sasabihin niya, hindi ko lang kayo dinadala kagad doon sa pupuntahan natin. Tinuturuan ko muna kayo ng geography. Now, mga kapatid, nakakatawa po, pero sa totoo lang, napakahalaga ng direksyon sa buhay. You agree with me? Napakahalaga po ng direksyon sa buhay. At iyan po ang isa sa panawagan ng Diyos sa ating mga ama, sa ating pamilya, at sa iglesyang ito. Not just to bring the family somewhere, but to help lead the family the right way. Dalhin ang ating pamilya sa tamang direksyon at daan. Kaya ngayon pong araw na ito, ayan po, ito po madalas kong katunggali pag Sunday. Sa araw pong ito, pag-uusapan po natin yung tungkol sa fathers who help us stand. Sige nga po, pakitulungan nyo na lang po ako mga kapatid dyan sa likod na atin pong makita yan. Ayan, nandito na ba? Bakit di ko nakikita doon sa ating okay. Fathers who help us stand. Now, brothers and sisters, the main idea or the big idea of this sermon is that godly fathers strengthen the home and help the family endure together in faith. Now, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa mga tatay ng ating buhay na patuloy pong tumatayo para sa kanilang mga pamilya. No? Mga anak at mga asawa, araw po namin ito ngayon, mga father. Sabi nga ng ating presidente kanina, ayusin nyo, lagi kaming inaapi. Alam po nating lahat, mga kapatid, na ang Father's Day, yung Father's Day celebration, not only in this church, but in this country and in the whole world, madalas po yan, punong-puno ng mga greetings. Maaga pa lang, mga kapatid, nabasa nyo na ang mga pagbati. Ako po ay bumati na sa lahat ng ating iglesia, mga kaibigan, mga kamag-anak. Meron po tayong mga greetings na ginagawa. Tapos mga nagpapadala ng mga pictures. Mamaya po magkakaroon ng handaan. Ngayon po sa ibang lugar, malamang nagkakaroon na po ng kasiyahan. May mga appreciation. Mamaya po, i-appreciate natin ang mga tatay sa ating mga buhay. At ito po ang pinakamahalaga. Binilin po ito talaga ni Attorney Randy. Dapat may mga regalo. May mga gifts. Kaya po ang mga tatay mamaya may matatanggap pong regalo. Kaya lang sabi nila,
Huwag umasa, mas mataas yung regalo sa mga nanay. Dapat lamang po natin itong gawin, mga kapatid. Amen? Dapat lang po nating parangalan ang mga tatay sa ating buhay. Pero ito po, bilang isang pastor ng inyong iglesia, nais ko pong sabihin sa inyo sa umagang ito. Dito po sa TLA Grace Church, ang Father's Day po ay hindi lang po isang celebration. Ito rin po ay panahon kung saan kinoconsecrate natin or itinatalaga natin ang ating mga ama. Hindi lang po ito araw ng pagkilala, ito rin po ay araw ng pagtatalaga at magbibigay po tayo mamaya ng challenge or hamon sa ating mga tatay. No? Hindi lang po ito tungkol sa salamat tay, salamat sa iyong buhay, salamat sa iyong mga ginawa sa amin. No? Ito rin po ay tungkol sa pagpapaalala na tay, na ama, daddy, papa, tumayo ka sa tawag ng Diyos sa buhay mo. Kaya po ang mensahe natin ay fathers who help us stand. Now, sabihin mo nga sa katabi mong na tatay, dyan sa iyong upuan, sabihin mo nga sa kanya ng may conviction, tulungan mo akong tumayo. Praise God. Now, meron pong isang kwento ng isang batang lalaki na natutong magbisikleta. Marahil kayo po ay makaka-relate dito. Habang siya po ay pumipidal, ang kanya pong tatay ay kasama niya pong tumatakbo sa likuran. Tapos hawak-hawak po nung tatay yung upuan. Yung upuan ng bike. Para hindi siya matumba. Now, how many of you here learned the riding bicycle ng ganun pong kaparaanan? Isa na po ako doon. Kasi ang tatay ko po ay biker. Nung bata pa ako, natuto ako sa pamamagitan ng ganong method. Nagpipidal ako, inahawakan niya yung likuran, tapos tumatakbo siya sa likod. At ito po, habang tumatakbo yung bata, pakiramdam niya, secured siya. Pakiramdam niya, kayang-kaya niya. Pakiramdam niya, hindi po siya babagsak. Pero maya-maya, hindi niya namalayan na binitawan na pala siya ng kanyang tatay. Pero nakakapidal na po siya na para bang mag-isa na siya, kayang-kaya niya, wala na pong alalay. Now, nung mapansin niya po na hindi na siya inaalalayan sa likod ng kanyang ama, lumingon po siya sa likod. Dahil po sa kanyang paglingon na yon, nawalan po siya ng balanse, natakot siya, at siya po ay bumagsak. Now, of course, umiyak yung bata, bumagsak eh. Nasaktan, nagasgasan, at nadumihan. Pero alam niyo po kung ano ang ginawa ng tatay? Dali-dali po siyang lumapit sa kanyang anak, tumakbo, binuhat siya, pinunasan po ang kanyang sugat, at ito po ang sabi ng tatay, anak, alam mo, bumagsak ka kasi dahil lumingon ka para tignan mo kung nandito ako. Pero kahit hindi mo ako nakita, nandito lang ako sa tabi mo. Mga kapatid, ito po yung napakagandang larawan ng pagiging isang ama. Ang ama po ay madalas hindi center stage. Sa isang athletic meet, kapag ang anak ay tumakbo, tapos napadaan sa upuan ng mga magulang, ang sasabihin ng anak, "Hi, ma'am." Bihira po yung sasabing, "Hi, dad." Wala pong center stage. Lagi pong nasa background lang ang mga ama. Lagi pong hindi sila napapansin. Hindi po sila kinukongratulate, hindi po nababati madalas, at madalas po hindi naiintindihan. Pero madalas po siya yung quiet strength, yung tahimik na lakas sa likod ng tapang ng isang anak.
Ang Ama po yung presence na nagbibigay ng confidence. Siya po yung boses na nagbibigay ng direksyon. At siya po yung halimbawa ng nagbibigay ng katatagan or yung stability. At sa totoo lang mga kapatid, iyan po ang kailangan ng generation natin ngayon, yung ganong klase ng Ama. Dahil you will agree with me, marami pong kabataan ngayon ang lumalaki, merong bahay pero walang security. May mga gamit-gamit na gadgets, pero wala pong guidance. Merong education, pero walang emotional support. Meron pong internet connection, pero walang spiritual direction. At sa maraming pagkakataon, ang nawawala ay hindi lang po pera. Ang nawawala ay ang presensya ng isang ama. Ang nawawala ay ang boses ng isang tatay sa loob ng tahanan. Ang nawawala po ay ang paninindigan ng isang ama. Kaya po sa umagang ito, maaari po ba kayong tumayo lahat? Basahin po natin ang ating Biblia sa umagang ito at tayo po ay pumunta sa ating text. Diyan po natin kukunin ang lesson, Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12. At samahan niyo po ako, sabayan niyo kong basahin ang isang pagbasa ng salita ng Diyos. Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who fails and has no one to help them up. Verse 13, also, verse 11, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Ito po ang salita ng Diyos. Maaari na po tayong mupo. Marami pong salamat sa inyong kooperasyon. Now, ang aklat po ng Ecclesiastes ay isinulat po ni Solomon. Si Solomon po ay isang lalaking punong-puno ng wisdom, punong-puno ng wealth, alam natin yan. Punong-puno po siya ng influence at punong-puno ng success at experience sa buhay. Pero papansinin niyo po, sa kanyang sinulat na Ecclesiastes, no? Sa kabila po ng lahat ng meron siya, na aking binanggit, paulit-ulit niya pong itinuturo at isinasabi sa aklat na ito na maraming bagay sa buhay ang walang kabuluhan, listen to this, kapag wala ang Diyos sa gitna ng mga ito. Dito po sa chapter 4, itong ating text, nakita po ni Solomon ang, if you will read this one, o nabasa nyo na, or basahin nyo po, nakita ni Solomon ang oppression, nakita niya po ang loneliness, nakita niya po yung competition, nakita niya yung isolation, at nakita niya yung pagod ng tao sa mundo. At pagkatapos niya pong makita ang lahat ng ito, naglabas po siya ng isang napaka-powerful truth. And I would like to all of us to get this one. Two are better than one. Pagkatapos niya pong makita ang lahat ng ito, sabi niya, mas mabuti ang dalawa kaysa nag-iisa. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Diyos para mabuhay ng mag-isa. At ang passage po na ito ay pwede po nating i-apply sa friendship. You could apply this passage sa friendship, sa ating work, sa ating pong marriage, sa ating ministry at sa ating church, because two are better than one. Gusto ko po sa umagang ito, tignan natin ang two are better than one sa lente, in the lens of fatherhood. Dahil kapatid sa pamilya, ang ama ay tinawag po ng Diyos para tumayo sa tabi ng kanyang asawa
at ng kanyang mga anak. I will repeat, ang ama po ay tinawag ng Diyos upang tumayo, no, sa tabi ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Para tumulong kapag may nadapa, para magbigay ng init, kapag lumalamig na ang tahanan, ang pag-ibig sa loob ng tahanan, at ang pananampalataya sa loob ng tahanan. Para magprotekta kapag may dumarating na banta at panganib. At para, ito po, isama ang Diyos bilang ikatlong cord o yung the third strand na magbibigay po ng tibay sa loob ng tahanan. Kaya nga po ngayong umaga, ibabahagi ko po sa inyo, ano ba yung tatlong katangian ng Father who helped His family and His children stand? Kung handa na po kayo, sabihin niyo yung Amen. Unang katangian po, fathers who help us stand, lift us when we fall. Sabi po ng Ecclesiastes 4:10, if either of them falls down, gusto ko po pansinin natin yan, sabihin nyo nga po ng malakas, kapag nadapa, iaangat. Pansinin niyo po yung text na binasa natin, yung nandiyan po sa ating screen. If either of them falls down. Hindi po sinabi ni Solomon na baka may madapa. O kaya, posibleng may bumagsak. Or siguro may magkakamali. Hindi po niya sinabi yon. Ang assumption niya ay ito, may mauhulog na bata. May madadapa talaga. Meron talagang mabibigo. May magkakamali talaga sa loob ng pamilya. At alam niyo po, yan po ay totoo sa bawat pamilya at sa bawat tahanan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bakit po? Ang mga anak, nagkakamali. Ang mga teenagers, nadadala po sila ng kanilang mga emotion. Yung mga young adults, gumagawa po ng mga poor decisions. Maling mga desisyon sa buhay. Maging ang asawa, babae man o lalaki, may mga moments na napapagod tayo. At kahit po ang isang ama, may pagkakataon po nanghihina rin. So, brothers and sisters, the issue is not magkakamali ba? The real issue here is ano ang gagawin natin, tayo pong mga tatay at ama, kapag may nagkamali sa ating tahanan. At dito po pumapasok ang calling ng bawat tatay at ama sa isang pamilya. Ang godly father po ay hindi lang marunong tumingin ng pagkakamali. Marunong din siyang tumulong sa restoration. Sa Tagalog, ano po ang restoration? Pagpapanumbalik para makabawi ang isang anak. Hindi lang po mali ka eh. Hindi lang po ganon. Meron po siyang effort para i-restore yung kanyang mahal na anak. Ang ama po na ayon sa puso ng Diyos ay hindi lang po tagapuna. No? Siya po ay tagapag-angat. Kaya napakaganda po ng sinabi ni Pablo sa Ephesians 6:4. Ano po ang sabi? Fathers, do not exasperate your children. Napakaganda po ng word na exasperate sa Greek word. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, para po sa isang tatay ay huwag mong sirain ang loob ng anak mo. Huwag mo siyang i-discourage or huwag kang gumawa o huwag kang magsabi ng isang bagay na ikagagalit niya. Yan po yung word na exasperate. Huwag mong gawing mabigat ang atmosphere sa loob ng bahay o sa isang lugar kapag nandyan ka. Nararamdaman niyo po ba yun? Pag, ayan na si tatay. Nag-aalisa na. Wala na nang gusto magsalita. Parang alam niyo po yun, bumibigat na yung atmosphere. Parang, Pastor, yung sarili mo ba ang iyong tinutukoy? Sabihin mo nga sa katabi mo, hoy, ikaw ang tinutukoy ni Pastor. Huwag mong gawing takot ang pangunahing emotion
kapag ikaw ay nasa presence nila. No? May mga pamilya po bang ganon? Lumaki na ginagalang mo or maayos ka dahil takot ka lang sa tatay mo. Pag nandyan, takot. Alam nyo, madalas pong ganyan ginagawa ng aking asawa nung maliit yung mga bata eh. Pagdating ng tatay nyo, lagot kayo. Susumbong ko kayo. Nag-away-away kayo. Bawal po sa amin yung nag-away-away. Maglalagay po ng mga karton yan dito. Totoo po ito kabisado ko po yan. Sabi ko nga, batang mental, lolokohin mo. No? Ganyan po Yung takot po, yung pangunahing emotion, pag nandun yung presence ng Father. Kapatid, kailangan ng discipline. I agree. 100%. Kailangan ng correction. I agree. 105%. Oo, kailangan merong standards sa loob ng bahay or meron tayong pamantayan. Pero mga tatay, tatandaan po natin ito. Ganda po niyan. Correction without compassion creates resentment. Discipline without relationship, it produces rebellion. Truth without grace, it wounds the heart. Isipin po ninyo ang isang batang natututong maglakad. No? Kapag ang bata po ay bumagsak, habang nagpa-practice po siyang maglakad, ano po ba ang madalas na ginagawa ng mga magulang? Naglalakad, bumagsak. Ano po ba ang madalas? Ganito po ba? Ayan, sabi ko na sa iyo, huwag kang maglakad Huwag kang tumayo. Ganun po ba? Hindi ka na talaga matuto, bata ka. Tapos, ganito po ba? Wala kang pag-asa. Hindi po ganun ang ginagawa ng mga magulang, ng tatay. Kapag ang bata po ay bumagsak, ang magulang po, kadalasan, nakangiti po yan. At sasabihin nila, okay lang yan anak, tayo ka uli. Halika, kaya mo yan. Naalala ko po yung first cousin ko, matagal silang nakatira sa London. Sila po ay doon sa province namin ni Kuya Rapi, sa London. Alam niyo po, nagbakasyon sila sa Pampanga. Balo mo naman din Kapampangan. Kuya, nagbakasyon sa Pampanga. Siyempre, pinawawalan. Tuwan-tuwa yung siguro ngayon lang nakakita ng matataas na hagdanan. Yung mga bata, lumaki sa London. Nalaglag sa hagdanan habang naglalaro. Parang bola. Boing, 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 mga ganun. Alam niyo po, tumakbo yung pinsan ko. Mas may edad po ako rito. Siya po ay pastor ng isang church din, sa JIL. Tumakbo. Kitang-kita ko, sabi niya, umiiyak yung bata, sabi niya, honey, honey, don't cry. That's part of growing up. Sabi ko, ano ba yan? Nagkabukol-bukol na. That's part of growing up. Alam niyo po yun? Kasi yung mga anak ko noon, pag nasugatan, ganito po ginagawa ko sa mga bata. Para wag masugatan, hindi pwedeng hindi ko lalagyan ng Mertiolet. At saka yung, may care Pero gusto ko, maramdaman nila, di pala pag ganyan. Kaya ang ginagawa po nila, naalala ko si Rafael, nag-basketball, nasugatan dito. Hindi niya pinakikita, ang laki na pala ng tatayiin. Dinala ko sa FEU. Alam niyo, sabi ko, Lord, ganun pala yung nabibigay ko mensahe sa mga bata. Minsan ayaw na nilang ipakita. Dadaling ko na yung acetone, yung mga, lahat ng mga hapdi. Acetone ba yun? Hindi acetone. Sorry po. Masyadong inhuman, baka maano ko. Talagang kailangan po maramdaman nilang mahapdi. Di ba anak, naaalala niyo yun? Kaya hindi po sila pwedeng masugat. At kapag talaga nasugat, itatago nila yun. So, meron din pong downside pala yung gano'n, no? Yung ano na yun. So, bakit po? Bakit po gano'n ang mga magulang? Dahil alam natin, ang pagdapa po ay parte ng pagkatuto. Kapag nadadapa tayo, siyempre, natututo po tayo. Mga tatay, mga katulad kong tatay, kung naiintindihan po natin yan sa physical development, bakit kapag minsan, tinatanong ko rin po ang sarili ko rito, nakakalimutan natin yan doon sa emotional at spiritual development? No? Sinasabi natin, anak, okay lang yan. Babawi tayo.
Pero pagdating sa emotion tsaka spiritual development, parang medyo nanineglect po natin. Now, kapag nadapa sila sa pag-aaral, kapag nadapa po sila sa kanilang mga relasyon, kapag nadapa po sila bilang isang individual or isang tao, kapag nadapa po sila sa kanilang spiritual walk, kailangan po nila ng isang ama na magsasabing, anak, mali yung nangyari. Pero hindi yan ang katapusan ng iyong buhay at ng iyong mga pangarap. Anak, oo, nagkamali ka, at sabi ng Bible, may consequence ang kasalanan, pero ito, may grasya ang Diyos. There is always not only a second chance, but a third and multiple chances from our God. Anak, bumangon ka, tutulungan kita. Kaya makinig po ang mga ama na katulad ko sa umagang ito. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para maging pampahina ng loob ng ating mga anak. Tinawag tayo para maging tagapagpalakas ng kanilang loob. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para lang ilugmok natin yung mga bata or lalo natin silang idapa kapag sila po ay nagkamali. Tinawag po tayo para abutin sila ng ating mga kamay at ituro po sa kanila kung ano po paano ba muling bumangon at magsimula. At gusto ko pong mangusap sa lahat ng katulad kong tatay ngayong umaga. Baka kayo po ay, lalong-lalo po nandyan sa online service, no? Baka ang ilan po sa inyo ay lumaki sa tahanan na, alam niyo po yun yung wala kayong narinig kundi criticisms. Walang support. Baka may ilan po sa inyo ay hindi nyo narinig yung tatay ninyo na ang mga salitang, anak, proud na proud ako sa iyo. Anak, mahal kita. Anak, kaya mo yan. Anak, nandito lang ako. Eto po, minsan po, yung mga bagay na hindi natin natanggap, iyan din po ang hindi natin na ibibigay. What you do not receive, you do not give. Pero salamat sa Diyos. Nagtataka yung mga anak ko, bakit yung mga apo mo, wala naman nakikita, bakit laging nanggigigil? Sabi ko, it runs in the blood. Nanggigigil talaga lagi. No? Now, pwedeng putulin po ni Kristo yung cycle na yan sa ating pamilya. I tell you, pwedeng putulin ng grasya ng Diyos yung generational pattern ng pagiging harsh, pagiging laging galit, no? O yung magaspang, yung emotional distance. Alam niya, you get me? Parang pag lalaki at saka sa lalaki, parang malayo eh. Pero bakit pag lalaki at saka daughter? Iba, attorney, no? Sabagay, wala kang lalaki eh. Praise God. Alam niyo yung emotional distance? Yung what we call cold fathering, hindi po kailangang ipasa natin yan, mga kapatid, sa susunod na generation. Yung sugat na minana natin dun sa ating nakaraan, hindi natin kailangang ipasa sa ating susunod na generasyon. Now, let me give you a practical application. Very quick po ito, no? Paano po natin itong i-apply sa ating buhay? Unang-una ganito, you learn to correct privately and lovingly. Hindi po lahat ng mali, kailangan mong ipahiya ang iyong anak sa harap ng iba. You speak life intentionally. Sabihin mo sa anak mo, mahal kita. Proud ako sa iyo. Hindi man perfect ang ginawa mo, hindi kita iiwan anak. Tutulungan kitang bumangon. Distinguish between identity and behavior. Ito po, importante. Sabihin mo, mali ang ginawa mo. Na? At hindi po itong salitang ito, mali kang bata ka. Nagmana ka talaga. Malaking bagay po iyon. No? Mali yung ginawa, but the person is not. No? Be present in moments of failure. Kapag may bagsak sa exam, dito po, medyo mabigat ang testing dito eh. Pag bumagsak po sa exam, may heartbreak,
Kunyari, dumating po sa inyo, palako lang grade. Alam niyo po yung lolo ko, di ko makakalimutan eh. Nung ako po'y bata, elementary, ang grade ko lagi 0. 0 po, totoo yan. Akala niyo po matalino ako, hindi. 0 ang grade ko. Pagdating ko sa bahay, yung lolo ko sasabihin niya, tingnan ko nga anak, apo ang ano mo, nakita 0, dadagdagan ng 1 tsaka 0. Ang galing talaga ng apo ko, 100! Siyempre na, ako naman na-convince akong ganun, di ba? Lumaki po ako tuloy na, tama pala yung ginagawa ko, no? 0 nagiging 100. Now, alam niyo po, meron po kasing ano yun eh. Don't be a missing father in times of failure and distress. Yan po, wag na wag po nating gagawin. Nawawala tayo bilang ama kapag bumabagsak ang ating mga anak o ang ating pamilya o nagdadaan sa mabigat na problema. Bakit? Because a godly father does not excuse sin, but he also does not abandon the sinner. He restores, he instructs, and he raises up. Ngayon, may mga tatay po na handang tumulong kapag ang anak ay nadapa. Pero, para maging matatag ang isang pamilya, hindi po sapat na reactive lang po ang isang tatay. Yung alam niyo po yung reactive, may ginagawa ka lang kapag nakakakita ka ng problema. Hindi lang siya dapat nariyan kapag may crisis. A father who helps his family to stand, dapat po marunong manguna sa direksyon ng tahanan. At yan po yung second point na gusto kong i-share sa inyo. Fathers who help us stand, lead spiritually in the home. Alam po ba ninyo mga tatay, kayong lahat ay pastor? Kayo po ang pastor ng inyong pamilya. Mamaya po makikita niyo ang mga bata rito kakanta. Dahil ang kanilang mga ama ang naging guide ng kanilang mga anak. At yan po, no? Sabi po ng Joshua 24:5 ay ito. Maganda po ito. 24:15. As for me and my house or household, we will serve the Lord. Saan niyo po nakikita madalas yan? Sa pinto, sa rep, sa dingding nakasabit, no? Sabihin niyo nga pong malakas, Ama, manguna ka. Si Joshua po, sumulat nito, nung nasa dulo na po siya ng kanyang buhay at saka ministry, we all know that Joshua was the great general ni Moses. Siya po talaga yung nagpasok sa promised land. Si Joshua at si Caleb, di ba, sa 12 po yung spies, sa Numbers, yung 10, the majority report, wala yan. Hindi maganda. Naku, hindi tayo pwede doon. Ang lalaki ng tao, hindi tayo unlad. That is the majority report. Parang Senado. The minority report, yung dalawa, si Joshua at si Caleb, pasok tayo doon. Kasama natin si Lord. Kayang-kaya natin yan. So itong si Joshua, nung siya po ay nasa dulo ng kanyang buhay at ministry, at habang kinakausap niya po yung bayan ng Israel, nagbigay po siya ng malinaw na declaration. Ayan po yan. As for me and my house, we will serve the Lord. Napakalinaw, napakatapang, napaka-practical. Hindi niya po sinabing, church, tignan ko lang, titignan ko susubukan ko. Hindi niya po sinabing, depende sa mood. Hindi niya po sinabing, kapag may time. Hindi niya po sinabing, kapag convenient, we will serve the Lord. Pag may time, pag hindi ako galit, we will serve the Lord. Na? Hindi niya po sinabi yon. Ang sabi niya po, bilang leader ng tahanan, nag-declare po siya ng spiritual direction. Sa bahay na ito, ang nanay mo ang nasusunod. Ay, hindi ganun. Sa bahay na ito, ang Panginoon ang paglilingkuran natin. That is a declaration. Could you declare that, mga matatapang na tatay? In my house, we will serve the Lord.
Mga kapatid, napakarami pong ama ang committed sa pagbibigay ng provision sa family. Pero pagdating po sa spiritual leadership, passive. Pinauubaya sa mga nanay. Masipag mag-overtime sa trabaho at sa negosyo. Praise God. Magaling sa diskarte. Praise the Lord. Tatay ko, galing dumiskarte. Hindi mapagod, no? Handa po siya. Handang mapagod para may makain ang pamilya. Salamat po sa Diyos sa mga tatay na ganito. Huwag po nating maliitin yan. Ipagpasalamat natin. Napakahalaga ng aking mga sinabi, pero pakinggan niyo po ito. A father can provide bread on the table and still fail to place God at the center of the home. At kung ang pamilya ay may pagkain pero walang panalangin, may pambayad ng tuition fee na mga eskwelahan, pero wala pong truth sa loob ng bahay, may bahay pero walang biblical direction, kulang pa rin mga kapatid. Kaya mga tatay, pwede bang tanungin ko kayo ng diretso ngayong umaga? Pero wag niyo pong sagutin ng malakas, baka marinig ng mga ano. Sagutin niyo lang po ng mahina sa inyong mga puso. Ito po ang tanong ko. Naririnig po ba kayo ng inyong pamilya kung kayo po ay nananalangin? Nakikita po ba tayo? Nakikita ba tayo nila na tayo po ay sumasamba? Nakikita ba tayo nila kapag nagbabasa po tayo ng Bible? Alam ba nila na si Jesus ang pinakamahalaga sa buhay mo? Dahil ang totoo po, ang mga anak, hindi po lang sila nakikinig ng sermon. Nag-o-observe po sila. At kadalasan, mas natututo sila sa nakikita kaysa naririnig. Pinapanood po ng ating mga anak yung buhay natin bilang tatay sa loob ng ating tahanan. Meron pong batang tinanong, paano mo nalalaman na mahalaga ang Diyos sa bahay ninyo? Ang sagot ng bata, kasi nakikita ko ang tatay ko na nananalangin kahit walang nakakakita. Napakalalim po ng katotohanan na yon. Hindi po sinabi ng bata, kasi may nakababasa akong frame ng Bible verses sa sala namin at saka pintuan. Pag pumunta ka sa bahay namin, parang Bible na ang dami. Hindi niya po sinabing, kasi Christian songs ang pinatutugtog namin sa bahay, sa kotse at saka sa playlist. Hindi niya po sinabi, kasi nagsisimba kami minsan. Ito po, hindi po yan siya. Ang sinabi niya po, nakikita ko ang tatay ko nananalangin. Mga tatay, may kapangyarihan po ang nakikita at pinapractice na pananampalataya. Dahil bakit po? May impact po yan sa buhay ng ating pamilya at mga anak. Kaya po, balik tayo sa Ecclesiastes. Ano sabi? A cord of three strands is not quickly broken. Ano po ang context niya sa family? Napakaganda. May ama, may ina, may pamilya, pero ang tunay na tibay na dumarating, kapag ang the third strand, yung ikatatlong hibla, ay ang Diyos mismo. Kapag ang bahay po, ang center ng bahay ay pera, it will be broken. Kapag ang center ng bahay ay success, it will be broken. Kapag ang center ng bahay ay comfort, it will be broken. Pero kapag si Kristo ang center, may katatagan ang tahanan kahit po magdaan sa bagyo. Amen? Could you say amen to that? Amen. Kaya po mga ama, panahon na para bumalik yung altar sa ating mga tahanan. Panahon na para bumalik yung prayer sa loob ng tahanan. Panahon na para bumalik yung spiritual authority na may kabanalan. Hindi po yung control. Yung control na may pag-ibig. Hindi po nanggigipit. Hindi kailangan ng pamilya ng isang tatay na lagi pong galit.
na puro utos lang. Amen. Thank you for that. Amen, Pastor Bong. Puro utos lang. Hindi po kailangan ng pamilya natin ng isang tatay na ang kailangan po natin, yung tatay na marunong lumuhod sa harap ng Diyos. At gusto ko pong i-share ito sa inyo before the third point. Ang tatay na marunong lumuhod sa harapan ng Diyos, makakatayo ng tama sa harapan ng pamilya. Amen? Bakit? The spiritual temperature of the home is often shaped by the spiritual commitment of the father. So, unti-unting tumitibay ang pamilya pag ganyan po tayo sa loob ng bahay. Kaya nga po, anong susunod the last point that I would like to share. Fathers who help us build homes that are not easily broken. Ito po. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Sabihin nga po natin sabay-sabay, church, even those who are nasa online service, if you would like to do this. Sabihin nga po natin ito, hindi madaling mabali. Alam niyo po, sabi ni Solomon, though one may be overpowered, two can defend themselves. Ang ibig sabihin po nito, totoo pala yung laban. Hindi pala ito imaginary lang. Meron talaga palang laban, problema. Totoo pala yung pressure. Totoo pala yung atake sa pamilya. Totoo pala yung panganib. At kung may panahon na totoo ito, mga kapatid, I tell you, dito po sa panahon natin ngayon, mas lalong totoong totoo. Bakit? Ang pamilya po, hinahamon sa bawat side ng ibang problema at kasalanan. Mapapansin niyo po ito sa mga anak ninyo, lalo yung mahilig sa mga gadgets, nanonood sa online. Magugulat kayo, may mga words na silang nasasabi na kukuha po nila. Hindi po natin maiiwasan ito because that is the generation now Hindi pwede, hindi po katulad nung panahon ko, ito share ko sa inyo. Nung panahon ko po, mga bata, bawal pong makinig sa FM. Gusto ko po kasi noon, lahat puro gospel song lang. Kaya pag meron pong nakinig sa FM, si kuya nakinig sa FM. Naku, malaking problema yon. No? Pero ngayon, sa digital age na ito, mga kapatid, ang dami pong nakukuha ng ating mga anak. Ang gagawin ninyo, ipipilter ninyo, ika-counter ninyo. Sasabihin nyo, wag mong gawin yan, wag mong sabihin yan, because that is not pleasing to the Lord. Malalaman. Wala po tayong ibang dyan. Hindi naririnig sa inyo, pero naririnig sa TV, naririnig sa mga YouTube, naririnig sa TikTok. Ang dami pong pwede So, yung ating gate, bukas na bukas, mga kapatid. No? So, ano pa mga problema ng pamilya ngayon? Sexual immorality. Dati po, nung panahon namin, pag may pera ka lang, makakabili ka ng Playboy at saka, ano ba yung Playboy? Meron pang isang, for the porno. Ngayon po, grabe. Kahit saan, open na open ang gate. Mga kapatid, sobra. Ngayon po, tinotolerate. Kahit anong klaseng relationship. Mga kapatid, yan po yung problema ng family. Addiction, the social media influence, anxiety. Bakit may depression? Ang sabi nung mga nag-imbestiga, bakit nanaksak yung grade 12 ba yun? Grade 8? Ito nakaraan. Because of depression. Bata, sinaksak niya yung mga kaklase niya. Bitterness. Baka kasi napapanood din sa Ragnarok ba yun? Hindi naman. May saksakan ba sa Ragnarok? Bitterness. The busyness, yung offense. Tumatawa si Ate Edith, mukhang naglalaro si Ate Edith ng Ragnarok. Ate. Now, yung materialism, mga kapatid, tsaka yung spiritual lukewarmness. At sa gitna po ng mga yan, mga ama, tinawag po tayo ng Diyos to stabilize the force.
yung ating tahanan. Hindi lang po tayo protector ng pinto, protector po tayo ng atmosphere. Protector po tayo ng values. Let us protect yung spiritual climate not only in the church but in our homes. Yung emotional safety, mga kapatid, kailangan natin ito. And yung third strand, yung huling yan, pag nandyan po yung third strand, hindi po madaling maputol. Kapag kasama po yan, tapos ipinilupot mo, inikot mo ng maayos, mas lalong tumitibay ang pamilya. Ganun po ang dapat nating gawin. Ang pamilya po, hindi titibay yan kapag, isang bahay lang naman kami umuwi. Pero alam niyo po ba, merong isang tahanan, may mga bahay na, nando silang isang bahay, pero hindi po sila nagkikita-kita, hindi nag-uusap-usap, walang pakialaman. So, hindi po guarantee kahit nasa isang bahay ka lang, matatag ang pamilya. Ang pamilya po titibay kapag nananalangin, nag-uusap-usap, nagpapatawaran, nagmamahalan, meron po kayong shared purpose and goals and vision, and the presence of God is there. Kaya mga tatay, tumayo po tayo bilang bantay ng ating mga tahanan. Amen? And agree with me, tatays, declare this sa inyo pong upuan. Hindi ko hahayaan, lumalabas pagkapampangan, aayaan, hindi ko hahayaang agawin at hubugin ng mundo ang isip ng mga anak ko. Hindi ko hahayaang manlamig ang pag-ibig at pananampalataya sa loob ng bahay ko. Hindi ko hahayaang masira ng pride at ng kasalanan ang relasyon sa loob ng bahay ko. At sa mga tatay na pagod na, gusto kong sabihin ito, hindi ka tinawag ng Diyos para husgahan ka lang. Tinawag ka niya dahil meron siyang magandang purpose. Kasama mo ang Diyos sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Kaya ngayon, pagsamasamahin nga natin yung ating natutunan. A godly father, nag-aangat kapag may nadapa. Ang godly father, nangunguna sa spiritual. No? Ang godly father, nagpapatibay ng tahanan laban sa mga bagyo ng buhay. At mga kapatid, yan po ang klase ng ama na kailangan ng generation na ito. Hindi lang po successful, hindi lang po entertaining. Kunyari, ang tatay mo, tuwan-tuwa ka dahil ang galing magpatawa, lahat ng bagay, hindi lang po kailangan ganun. Hindi lang po kailangan financially capable fathers. Ang kailangan po, prayerful fathers, present fathers, gracious fathers, stable fathers, spirit-filled fathers, and Christ-centered fathers. Pero pastor, ang dami kong pagkukulang. Hindi ako perpektong ama. Hindi rin po ako perpektong ama. Wala pong perfect na ama. May mga bagay po tayong nagawa na pinagsisisihan natin. Pero pakinggan niyo po ito mga tatay. May biyaya ang Diyos para po sa ating lahat. So, before I pray and call the fathers, I would like to call yung pong mga anak natin. No? Meron po silang gagawin, sila po ay aawit, no? Mga bata. No? Kailangan ko ba itong alisin, ate? Sige. So, sila po ay aawit para sa ating Diyos, unang-una, at pangalawa sa atin pong mga tatay na narito. Palakpakan po natin sila. Ay, ano ba yun? Yan. The world can be so noisy and confusing.
Galing. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Mga kapatid, yan po ay resibo, patotoo, ng sinasabi ng aklat ng mga kawikaan. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. So wag po kayong magtaka kung ang mga batang ito someday maging pastor, maging Bible teacher, maging worship leader, aside from maging successful in the field of the corporate, whatever saan sila ilalagay ng Diyos. But ang pinakamahalaga, sila po ay matagumpay sa buhay spiritual. Bakit po? Ang mga magulang, ang tatay, ang siya pong spiritual leader sa loob ng tahanan. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya, let me have a call for our fathers, no? And then, I would like sino po yung maggagawa, no? Magbibigay po ng appreciation at regalo sa mga anak. But before that, kung ikaw po ay isang ama, you are a biological father today, or you are a stepfather, or you are a adopted father, grandfather, maaari bang anyayahan ko po kayong tumayo sa inyo pong kasama po kayo nakaupo ngayon. Tayo po ang lahat ng ating mga ama. Sige po, lahat po. Yung nabanggit ko, biological, stepfather, adoptive father, grandfather, or if you are a spiritual father, meron po kayong mga anak sa spiritual na inyo pong ginaguide at nililid. Sige po, tayo po kayong lahat. Now, kayo pong mga nakupo, pwede po ba ninyong palakpakan ang lahat ng tatay na nakatayo? Sige po, you can do better than that, church. Salamat po, salamat. Praise God. Yan, meron pang huhu. Now, habang kayo po yung nakatayo, mga tatay, ito po ang panalangin ng puso na gusto ko pong masabi ninyo. Gusto ko pong ulitin ninyo ito sa inyong mga puso. Sa isang mahinang tinig lang, no? Sa puso po ninyo. Sige po. Kayo po, habang nakatayo po kayo dyan, Panginoon, narito ako. Tulungan mo ako maging ama na nag-aangat. Tulungan mo ako maging ama na nangunguna sa spiritual na bagay. Tulungan mo ako maging ama na nagpapatibay ng aking tahanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkukulang. Pagalingin mo po ako sa lahat ng aking sugat. Punuan mo ang buhay ko ng kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu. At gamitin mo ako para tulungan ang aking pamilya na tumayo. Now, I would like everyone to please stand. And all the fathers, please, dito po tayo, harap po tayo sa ating congregation. I'm inviting you, all of you. Harap po tayo sa congregation. And the congregation would stand. Tayo pong lahat ay mananalangin sa ating pong mga ama na narito ngayon. Magigiting na ama sa harapan ng Diyos at sa kanyang pamilya, ang mga heroes ng ating pamilya at ng ating mga tahanan. We do not stand with you, church, as perfect fathers. Marami po kaming pagkukulang, kahinaan, pero salamat sa grasya ng Diyos dahil tinawag niya kami para maging katatagan, no? Para maging kalakasan ng ating mga pamilya. Sige po, everyone standing, please. And let us pray. Ipanalangin po natin ang mga tatay na ito. And if you could stretch forth your hands over them, let's do it. Ama naming Diyos na sumasalangit, Ikaw ang gumawa sa lahat ng ama na narito ngayon nakatayo sa harapan ng iyong iglesia. Sa pangalan ni Jesus, Lord, itinataas po namin sila sa iyo. Ang bawat ama na narito ngayon na nakatayo. Panginoon, dalangin po namin, palakasin mo sila sa oras na ito.
anumang kahinaan, physical, emotional, spiritual, Lord, we pray for your strength be upon them today. Sa bawat amang pinanghihinaan ng loob, bigyan mo ng bagong tapang. Sa bawat amang may pagsisisi, bigyan mo dakilang Diyos ng kapatawaran at panibagong simula. Sa bawat amang sugatan ang puso, bleeding Lord today, bigyan mo ng kagalingan. At sa bawat amang naliligaw ng direksyon, bigyan mo ng karunungan. Sa bawat amang pagod na sa laban, Lord, bigyan mo ng panibagong lakas mula sa iyong banal na Santong Espiritu. Lord, as a church, and in the name of Jesus, pinalalayas namin sa pangalan ni Jesus ang bawat spirito ng unfaithfulness, spirit of discouragement, spirit of passivity, anger, addiction, lust, confusion, and hopelessness. In the name of Jesus, get out of these people. They are the chosen people of God. Pinalalayas ka namin sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya. Lahat ng gawa ng kaaway na gustong sumira sa bawat ama ng tahanan at ng iglesyang ito. And those who are joining us online, Lord, I pray that our lives will be anchored to you and that the Holy Spirit will empower us to live, Panginoon, kung paano mo kaming tinawag sa buhay na ito. At idinideklara namin bilang isang pamilya at iglesia na ang mga ama sa TLA Grace Church ay babangon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen, amen. Praise God. Idinideklara namin na magkakaroon ng mga altar sa loob ng tahanan. Magkakaroon ng panalangin sa kanilang mga buhay. Magkakaroon po ng healing sa kanilang mga relationship. Magkakaroon ng restoration sa pagitan ng ama at ng anak at ng mga magulang at ng mga mag-aasawa. Sa pangalan ni Jesus, have mercy, Lord. We pray for your goodness and your faithfulness. At magkakaroon po ng matibay na tahanan na si Kristo Jesus ang sentro ng kanilang mga buhay. Panginoon, gawin mo pong totoo sa bawat pamilya ang salitang a cord of 3 strands is not quickly broken. We claim that promise, Lord. Hallelujah. Jesus, God, you are the 3rd strand. You are the priority of these families, Lord, and this church. Sa pangalan ni Jesus, I pray, pagalingin mo sila sa lahat ng kanilang sakit at karamdaman. In Jesus' name, Lord, hallelujah. Have mercy. Palakasin mo sila, Panginoon. Ibigay mo ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay ng kagalingan. Hallelujah. Whatever sickness and disease and weaknesses, Lord, I pray, gawaran mo sila ng mas mahaba pang taon ng kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Hallelujah. Bigyan mo kami ng spirit of control. Hallelujah. Sa lahat ng bagay. At Panginoon, meekness and humility in our hearts, we pray at mas lalo ka naming makilala sa isang mas malalim at biblikal na paraan. Hallelujah. Deepen our relationship with you, Lord. These are the pastors of our houses, our families, Lord. I pray that you would equip them, Lord, in Jesus' name. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo sila. Anuman ang kanilang pangangailangan, hinihingi namin, Lord, ipagkaloob mo sa iyong tamang panahon, sa iyong tamang paraan, at sa tamang pagkakataon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Bless them mightily. In Jesus' name I pray. This church pray. Amen and amen.
Patuloy po tayong nakatayo, and I will declare the blessings and the benediction of the Almighty God in this congregation sa pangalan ng Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Pagpalain mo po ang bawat ama, ang bawat tahanan, ang bawat relasyon, at ang dalangin ko, ibalik mo ang apoy ng paglilingkod sa aming mga ama at aming mga pamilya at sa bawat tahanan, at gawin mong sentro si Kristo Jesus ng aming mga buhay. Tulungan mo ang bawat pamilya sa TLA Grace Church and those joining us online. I pray, tumayo kami ng sama-sama sa iyong grasya at ang iyong biyaya. At ang henerasyon na ito, ang aming mga pamilya, anak at mga apo, magbangon ka, Panginoon, ng mga tatay that would help their families stand. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen and amen. Praise God. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan po, they will distribute. And before we sing the victory song, gusto ko lamang po itong Kuya, pakilagay na lang yung pinakahuling slide, ate. Could you do that, please? Could you place the last, yan po. Yan na po yung huli. Yan. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, Grace in the Word, nag-usap po ang iglesyang ito at ang liderato. Mas gusto pa po namin kayong lumago at mag-participate sa atin pong midweek gatherings, Lord, ng midweek gatherings natin. Kaya mga kapatid, sa grasya ng Panginoon, kami po ay sinasabi ko po sa inyo na starting this July, hindi na po muna natin mapapakinggan yung ating online midweek service. Papalitan po natin siya ng Zoom Bible class and Zoom Bible study. We will go deeper into the Word at tayo pong lahat ay lalakas sa ating pananampalataya at sa pagkaalam ng Diyos. Every Wednesday po yan, 8 to 9, no? Paplanuhin po namin ang napakagandang curriculum, no? Bible study kung saan tayo pong lahat ay lalakas at lalago. So, abangan nyo po ang mga susunod pa naming announcement. Grace in the Word, midweek Bible study every Wednesday. God bless you all, brothers and sisters. Ay, umawit! Happy Father's Day po sa ating lahat. Muli. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at
makakapigil sa atin, church? Magpapalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, magpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magkakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nababago. Papuri at pagsamba, iaalay, tataas ka sa buhay ko. See you next Sunday, church. Sorry po, bago tayo maghiwalay, gusto ko lamang pong sabihin sa mga couples to please stay. Maiksi lang po, pakiusap po ni Brother Tony, ang ating pong chairman ng couples. May mga changes po at announcement na ibibigay po siya. So, sandali lang po ito, mga 2 minutes, no, Kuya Tony? 2 minutes and 3 days. Sandali lang po. No? Sandali lang po. So, God bless you all, mga kapatid. Maraming salamat po. Let us go out, celebrate natin ang Father's Day. Pasayahin niyo po kami mga tatay ngayon. Hallelujah! Praise God!